the blessings Italy has given us the past years that you have been here. Never natin ginawa yan. Never, di ba? So for the first time, as a show of force, as a gesture of gratitude, we will gather July 6 at the Alto della Pace in Milan para magpasalamat. And when you do this kind of gesture, alam ko it would be appreciated by our friends. And I've seen that nung nakausap ko si Mayor Sala of Milan last week sa ADB meeting. Nung sinabi ko yun na, thank you for letting us use the APO. My people really appreciate that. And what they want is to say thank you to you as Italy. Nakita ko na, yung mga kasama, nakita ko na touch sila. Alam na nga nila, we're good people eh. And ito pa, nagpapasalamat na tayo. Iba ba ginagawa yan? Hindi, baka tayo pala yung unang gagawa nito. Magpapasalamat sa kanila, di ba? Kaya we made this appeal to all our leaders across the North. Now let's do this together, di ba? So let's show our support because this is not for me, this is not for the consulate, this is for you. Diba? We're just here to help you. Diba? So, yeah, sabi, if you feel that nakinabang tayo dito sa Italia na past and you feel that gusto ko rin magpa-take you, then we will work together to make that happen. Diba? July 6. So, we have performances, the usual in the morning. So, yung masasayaw dyan, cultural. Yung hapon, medyo magpapalit yan. Yung hapon gusto natin, it's parang concert. So you have your talents here in Milan, in Turin, who we would be bringing there to perform for both Filipino and Italian audiences. So they'll be singing songs. Kasi gusto natin ma-feel na yung ano yung kultura natin. They know us based on how they know you. But they have not experienced us as a people. Diba? Ano ba yung natin? So, example ko nga, yung ginawa natin Barrio Fiesta. That's exactly how we want it. You have Italians coming in and you make them feel welcome. We let them experience yung hospitality next. Pinakain natin, di ba? Oh, from Luzon, Visayas, and Mindanao. That's exactly what we want to see on July 6. We have allocated several tents. So, pag pumupunta yan, dapat makita nila yung kultura. Di ba? Either live mannequin sa naka-costume, may pagkain dyan, or what, kahit patikim lang ng kutsinta, o kung gusto nyo magpalitsyon, okay rin lang naman yan. Ang dami-dami nyo rito, baka 5 euros lang, ilalitsyon na yan, di ba? It doesn't matter kasi yung sinasabi ko nga, kumita na tayo, dami na natin napundar, ano ba naman yung mag-give back tayo, di ba? Di ba naman 10 euros or 20? But at least if you show that it's, pag pinagsama-sama mo yan, 20,000 tayo doon, pinakain mo ang dami. So parang, uy, ganito pala sa Pinas, nakasmile palagi, ang babait ng mga tao, tapos bisita ka lang, pinapakain ka pa. Di ba? O, pati pa yung halo-halo. O, ano pa, yung banolo, yung ano mo, yung kilayin mo. O, di ba, hindi mo naman ganyan karami, patikim lang. Di ba? Pero sa dami natin, busog yan sigurado. So yun yung ano natin, di ba? We want them to experience yung kultura. So that at the end of the day, they would say, it's really more fun in the Philippines. I would want to go there. Diba? So that's how you as a people, as a community, would also be helping the country. 200,000 tayo. Kumukondition yung mga employers na come and visit. That's 200,000 visitors. Makakatulong na yan, di ba? Ang laking tulong na yan sa economy. Oh. So, in your own way, yun yung mga tulong natin. But of course, yung pinakatulong nyo is to make sure we maintain a positive image of the Filipino here in Italy. Diba? Nagagalit na nga ako dun sa Milan eh. Hindi ko alam kung dito meron. Yung parko dun. Diba? Doon may mga parks. Nabiktima na nga ako niya. Pumunta ako kasi akala ko may pagkain. Daming street food. Yung mga isaw. Punta ako sa akin. Daming isaw. Diba? Yun pala, illegal. Diba? Walang permit. Tapos nakita ko yun, uy, nagbabaraha sila. Oo, illegal gambling na pala yun. Tapos, yung isa, convent tagay. Oo. Diba? Tapos pinost ko. When I post, because, whenever I'm with you, with our people, I'm happy. Kasi kahit paano, we get to share moments together. So, nung pinost ko, pinanatan na ako, illegal lahat yung mga yan.
okay lang. So, we were concerned about that. Then, a few months ago, we met with certain Italians who were residents of the area near the park. Mga apartments overlooking the park. May complaint sila. Maingay daw. Siyempre, di ba? May 10 o'clock dapat wala na, di ba? Kahit naman natin narinig yung mga nagwawala doon sa 10 o'clock wala na. Yung mga umiinom daw, kung saan-saan inaano yung mabote. Hindi maganda, di ba? Yung mga pagkain, bawal magluto doon. Wala na ang permit, nagluluto pa. Oh. Tapos may nagbabaraha, may sunod. Pinakita yung picture, worse, yung jingle. Mga lalaki. Okay lang sana kung, pero hindi pa rin okay kung sa pader eh. Hindi sa pader eh. Doon sa mga shrubs. So daanan to, di ba? May mga shrubs dito. Doon sila, nakita ko yung picture. Sabi ko, Pinoy ito eh. Pero siyempre, di ba? Dito naman, ano yun, parang anay mo ba yung embarrassing ano na yan? Eh, baka Pinoy lang, na-assume ko lang, baka hindi. Kasi mga shorts eh. Pero yung daanan yun, so yung mga bata, sa taas nakikita yung ano, di ba? It's not good. So, sabi ko dun sa mga Italiano, yung mga complaints are valid. As citizens, you're right to say this. But thank you for letting us know. But, yung parto na yan, hindi puro Pinoy yan. Kasi pumunta na ako dyan, may nakita ko ibang lahi. Pero, sabi ko, ito gagawin ko. Give me time, I will tell my people, huwag naman ganito. Kaya nakita niyo, pinost ko yun, di ba? Pero sa'yo, sinabi ko, hindi namin problema yan. I mean, problema namin, di ba? But hindi ako yung pwede umaksyon dyan. Law enforcement issue yan eh. Yung police yung dapat mag-enforce, hindi ako. But I will inform my people. So, first meeting, second meeting with the police chief of Milan. Eh, may Italiano, may diniretso siya. Nandun yung mga police mo, pinapabayaan lang nila eh. Nagalit siya. How dare you say that? Sabi patay. Kaya nilabas na naman namin. And true enough, talagang naging visible sila doon. So last week may sulat yung mga residents taking us for taking action. Nabawasan yung maingay. Wala na sigurong bihi doon, which is good, di ba? Pero meron pa rin susunod. Wala na akong ano doon, di ba? Hindi ko na, bahala ka na. Nag-inform na ako sa inyo eh. So kung madalas yung ulo nyo, bahala kayo. And I would like to cite as an example. Last week, kung bumaba ako, may police car doon. May mga naka-uniform sa loob. Ano nangyari? Sir, may DB board sila. Normally, pag may kasamang police, either drugs o murder, or ano, kasi may mga nakakulong tayo eh. May mga pasaway na nakakulong, mga 100 lang naman. Pag lang yun. Pero mga, minsan minor, may drugs, may mostly yung mga, yung mga domestic violence. So, sabi ng kasama ko, sir, baka drug ka, baka may napatay siya. Then binaba nila. Oh, kinausap ko, anong ginawa mo? Sir, naglabas na ako ng basura, hinuli ako eh. O, ba't ano nga? Sir, wala akong papel. So yung sinasabi ko, di ba? If nandito na kayo eh, as long as we do not do anything, kahit undocumented, hindi ka naman kukunin dahil kilala nila tayo eh. Sabi nga ng polis, na ano nga ho, kasi okay naman siya, malinis yung ano niya eh. Kaso nahuli, di ba? Oh. So ngayon, wala na kayong papel, tapos nandun pa kayo sa park, nagkakalat, nagsusugalit, o sinayang niyo yung pagpapala niyo dito. Instead na nag-focus na lang tayo and work, di ba? So we always tell our people, you know, yung hinihingi lang namin is for you to make sure we remain good citizens of both Italy and the Philippines. Good visitors, good guests. Yun lang naman eh. The rest, it's okay. So, yeah, nakakalungkot may nangyayaring gano'n. Pero, konti lang yan. Konti lang yung problema natin. By and large, lahat tayo, we're good people. And the Italian people know that. So, papasalamat kami sa inyo dahil good boys and girls kayo, di ba? Papasalamat din kami sa inyo because of what you've been doing. We recognize your contributions to our country. That's why we try to reciprocate by making sure we get to attend to your needs. So tomorrow, diba, attend kami. Every year or twice a year, pupunta kami dito to make sure that
ma-extend namin yung assistance sa inyo na hindi na kayo kailangan pumunta doon. You know, we open one Sunday a month. It's also because we recognize your sacrifice. Diba, when I came in, sabi ko, yung mga kababayan natin, Monday to Saturday yan. Para pumunta sa atin, mag-book kaltas, diba? So, pwede ba tayo mag-focus one Sunday a month para sa ating mga kababayan? And I'm glad I'm working with professional civil servants who immediately said yes. Kaya every last Sunday, bukas kami, especially for people from outside Milan, na nag-ano doon para makapag-avail ng consular services. So, ganun namin inaano yan. And of course, yung engagement namin sa inyo is we want to make you feel na importante rin kayo sa amin. Diba? And I hope that you also see yung mga sacrifices doon mga kasamahan ko. Diba? Whenever we go on an outreach, 2 days yung natatanggal sa lesson. Yung weekend and weekend yan eh. So in 1 year, how many weekends do we go out? Ilang beses? Did it? Siguro mga 6 months in a year, 6 times or minsan sobra pa, lumalabas kami. So bawas yan dun sa rest period nila. Diba? Time for them to go around, time for them to rest, to do errands. When we go out here, we don't get paid overtime. Diba? We don't get paid extra for going here. But we're doing that because we want to make you feel you're important. And sana, and which I've seen naman, I'm happy my colleagues in the consulate know how much appreciated they are. So nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin dito sa Piemonte for taking good care of them. So, yun, yung pagtulong nyo, pag-asikaso nyo sa kanila, they appreciate that. So, malaking bagay sa kanila yan, di ba? Kaya lang pumunta doon, tapos kinakwento ko nga yung, when I was Consul General in New York, we traveled 12 hours to the border with Canada. 12 hours by land. Pagdating namin doon, wala yung mga coordinators. May isa lang pa, ito po, dito po kayo. Wala nakaset up, di ba? Di water, wala. Tapos iniwan na kami. O, tapos lunchtime, nasan ba yung restaurant dito? Kami pa naghanap ng restaurant, saan kami kakain. Totally pinabayaan kami. So I told my colleagues, blacklist nyo na to, do not return to this place anymore. 12 hours ba? Ang hirap ng biyahe. So, you go to this other city, but not to this until they make us feel we're appreciated. So, yun. But I'm happy dito sa Turin. Our colleagues are happy with the way you've been receiving us. So, thank you. Isang oras na ba ako? Di ba? Ha? 34 minutes. 34 minutes. Oh. Last na lang ako. Last na naman to eh. Diba? Okay, so July 6, ano, di ba? July 14 is Kalayaan Ball. June 14. So, yung sinasabi ko, how do we raise the profile? So when I first came in, siyempre, alam mo yung mindset, di ba? We have to change yung perception sa atin. So, that's why we came up with Kalayaan Ball. That's the only time magbibihis tayo. Di ba? Yung talagang, pag nakita ko si Sally, Sally, is that you? Diba? Talaga nakabihis ka talaga. Yung talagang, hindi, the first Kalayaan Ball, di ko nga nakilala yun. Pwede naman kasama mo ako kanina. Talagang, doon yung papakita gano'n tayo kaganda, gano'n tayo kagwapo, at bihis natin. Because I want our talent guests to see that. So third year natin to, third year na Kalayaan Ball. Santo ka, di ba? Oh. So, hindi ko nakilala si Hin. Hindi, yung talagang nakabihis talaga tayo. So, for this year, pinalitan na natin. Kasi nga, hotel siya palagi. Sabi, paano malalaman na tayo nasa Italia tayo? Ano lang yun? Lagyan natin yung hotel. So, we're moving into another place na more, alam mo, Italy. And sabi ko, wag nang sit down dinner kasi parang nakakatagal eh. And nakakataas ng, kasi it's a fundraiser eh. So, nagiging mataas yung ano. So, sabi ko, reception yan, heavy cocktails doon sa labas, sa garden. And we're bringing in 5 chefs from the Philippines. And
hindi nyo makikita yung menudo as menudo, di ba? Hindi nyo makikita. So, ibang design na parang pag may Italian guest ka, alam niya ang social eh. Pero yung kahit sisig yan, iba yung presentation mo. Kahit balot yan, iba yung presentation na aanohin nila, di ba? So, yun yung gusto natin pakita na we're not what you think we are. So, aside from being nakano tayo, then, syempre, it's a dance, So, sasayaw, may DJ and all. So, yan yung isang natin. And before that, yung mga kiyas ng Kalayaan. Last year, Piamonte won, Mucha ng Kalayaan. But nung nag-meeting yung ating Kalayaan Organizing Commission, dagdagan natin. So una, mga bata, 5 to 10. Then nagsuggest, sama na natin mga matrona. Hindi, diba? So from 40 to, dati 60. Pero may nakiusap. Pwede ba yung 64? Sinong 64? Ako! So okay, pumayag. Let's just namin. It's not really, it's fun. It's for di ba? So, may mga sa takusan kayo sa so baka gusto nilang makipag-join, di ba? So, depending champion, depending yung Hindi na emote. nagsasali na, tapos na yung title sa So, tatlong categories yan. Pang lola, pang anak na mama, at apo ni lola. Tatlo. Diba? Sayang wala ako sa meeting kapag may Mr. Universe. Baka next year na yan. Susunod na yan. Susunod yan. Pag next year na yan. So, we're doing this, di ba, to raise funds. Mr. Universe na meeting. Kasi hindi kaya ng konsuladong sa kanya lahat. Medyo magastos siya, di ba? So, what are we doing to raise funds? So, may raffle ticket si Hill dito. Okay? 2 euros per ticket. Pero yung mga premyo, hindi pa natin pinupost kasi pumapasok pa lang. But so far, yung first prize, 8,000 euros worth. So these are round trip, hindi naman business class, it's premium economy tickets to the Philippines and back, Eva Air. Yung Eva Air, mahal talaga. So, premium, so dapat dalawang ticket set. Para magbabiyahe si Hill siyang mag-isa. Di ba, di bibili na naman ng 40. So, pinagsama ko na. Sabi, pagsama nyo na lang yung dalawang tickets. And then, tumawag ako sa mga kaibigan sa Pinas, sa Clark. So, baka pati mag-donate kayo ng hotel accommodations for 2 nights. So, ano na natin yan. May kinausap akong resort sa El Nido. Pwedeng isama pa rin yan. Diba? And, so, honeymoon package. Honeymoon package yan. Tapos, yung Philippine Airlines, 4 na domestic ticket. So, pag-landing nyo ng Manila, pwede na kayo mag-board papunta El Nido, then bumalik kayo via Clark. O, di ba? Bakasyon grande yan. Then, yung last year, yung support natin from JC Premier, Show My Card. Yung food card, that's worth about 5,000 euros yata yung food card. Tapos may binigay pa silang mga products. So, tapos may isa pa round trip ticket. And then mga smaller items pa. So, may mga organizations sa community na do-donate ng plancha. Okay lang yan, ba? Okay. So, para lang mas marami tayong maano. So, yun yung supportang hinihingi ng Bayanihan Council. Kasi hindi nga consulate na palagi, hindi namin kaya yan. Dahil sa sobrang gastos na you have to pay for the stage, you have to pay for a lot of things, di ba? So, you could support us, ayan yung mga tickets, di ba? Yung mga proceeds, hindi po sa akin pumupunta or sa consulate. We don't handle funds. Yung hawak ko lang yung pondo ng consulate. May Kalayaan Organizing Committee po tayo, made up of leaders of the Kuwait. Nakaupo dyan nakaupo si Nahil doon, si Sally, yung ibang mga leaders sa region. So, kasi dati, di ba, Milan lang yung nag-celebrate eh. But when I came in, sabi, hindi, it has to be the whole of the North. So, yun yung difference sa amin yun. Masaya naman kami, so aalis ako, masaya ako na somehow siguro nakapag-contribute naman ako sa overall effort natin to bring everyone together. Kaya nagpapasalamat ako sa mga leaders natin dito, Ali, Minda, Ethel, all the others, for supporting yung di ba? For supporting the consulate, for supporting the community. So, darating yung bagong congen, di ba? Sinasabi ng iba, congen, paano yun? Baka mag-iba.
You know, the reason why you have the Bayanihan Council is to make sure whatever yung na-accomplish natin together na okay naman ay ma-preserve or ma-improve, di ba? So, yung Bayanihan Council is your platform to discuss with the content. Ano yung gusto nyo, ano yung hindi nyo gusto. So, gagamitin nyo yan para ma-convey yung sentimento nyo. Di ba? So, we already gave you a voice. So that's up to you how to use it. And remember, we are public servants. So we serve you. Serve at your pleasure. Kung ayaw niyo sa pagbumuka ko, pwede niyo sabihin sa Manila, ayaw na namin sa pagbumuka ni Conjen Cato, tanggalin niyo na. Pwede yan. Karapatan niyo yan. Kung nagagapuhan kayo sa akin, gusto niyo ako magstay, sabi, gusto na magstay, karapatan niyo rin yan. But that's up to you. Whether you want your congen or your consuls or any one of us to stay or sumablay, you have to let those concerned know. So that action will be taken. So make sure, ma-preserve natin yung mga games natin. And we build on those together. Hindi namin kaya kami lang eh. Kailangan namin kayo. Kasi may na hindi nyo kaya kayo lang. Kailangan nyo rin kami. So we really need to work together. And sabi ko nga, dapat yung interest ng pagkalahatan. Last point, ito siguro yung message na yung panata sa Bagong Pilipinas na inaano namin every Monday sa flag ceremony kung pinapanood nyo. Yung last lines, ano yung sinasabi doon? Mga Pilipino may pagmamahal, may malasakit, may pakialam. Hindi makasarili kundi para sa nakararami. Dapat tayo yun. Di ba? And sana naging kami yun sa inyo. Diba? Sana napafeel namin yung pagmamahal namin, malasakit, and hindi pakialamero, pakialam. Yung pakialam na ibang positive pakialam, di ba? And yung hindi makasarili kundi para sa nakararami. If we do that, what would prevent us from accomplishing what we all want? Okay? 1 hour na. Pinainom ako ng Moscato eh. Ganun pala yan. Nakapagdala ka ng Moscato. Pwede ba akong may kababayan tayo, may vineyard. So nag-produce sila ng Moscato. Sabi ko, okay ito kato eh. Pero matamis. Hindi ako minom, pero pag matamis siya. Okay. May katanungan sila po. Teka. Question. May mga questions pa tayo. Kasi ito lang yung chance ko na kasi normally sa simbahan, hindi naman tayo pwede mag-question and answer doon, di ba? Pag meron tayong outreach, hindi tayo may questions pa tayo. Basta sa susunod ko dyan, Mr. Universe. Ha? Mr. Universe. Pwede yan. Tubad na po si Conjen, kaya magstay siya dito. Ngayon, Conjen, thank you very much. Pwede po kayong umupo. Kung meron po kayong mga concerns, mga questions, andito lang si Conjen, pwede kayong umupo para one-on-one. Okay, di ba, Conjen? Tapos meron tayong Okay. every month may pag-usapan natin. So online yon. So doon namin sinasabi yung ito yung mga bagong developments. Pwede kayo magtanong doon sa Facebook, live naman yan eh. So pag nakikita namin, sinasagot namin. So that's one aspect na nagko-communicate tayo, nag-uusap. Question.